Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng mga magulang na nagpadala ng kanila pong mga anak sa camp. At salamat din sa lahat ng mga campers sa kanilang very supportive na tawag doon, yung haba ng pasensya nila kahit sa biyahe. Akala yata ng iba, ganun kasarap ang buhay sa camp. Pero talagang sila pong lahat ay pumasa doon po sa mga naging karanasan nila sa camp. So I hope next year ay mas marami pong umattend. Dahil ngayon, ang total attendance is 62. Okay? 62. Talagang gumawa ang Panginoon ng matinding miracle dahil yun pong hotel na kapitbahay ng church talagang nilaan ng Panginoon para sa mga campers po natin. And we are so glad dahil the whole duration po ng camp ay naging maayos ang lahat, maging yung catering services na sumuporta po sa atin. Napakamura na po ng ating registration sa food dahil tayo po ay nag-contribution na 525 for 7 meals. Sabi ko nga po sa loob-loob ko, paano kaya pagkasyahin nung caterer ang ating budget for food. Pero alam mo ninyo, sa last day, meron pa po silang ibinigay na isang lechon for the campers. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Okay, so today we're celebrating ito pong muling pagkabuhay and nais ko pong dalhin kayo sa isang maikling pagtuturo about doon po sa mga naganap, doon po sa resurrection or the death of our Lord Jesus Christ. Binigyan ko po ng title and topic po nito, The Death That Shook the World. The death that shook the world. Let's open our Bibles, please, in the book of Matthew, chapter 27, beginning verse 51 hanggang po sa verse 54. Or verse 50 rather, sorry. Matthew chapter 27, verses 50 to 54. Sabi po sa verse 50, and when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. Verse 51, and that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks split. And the tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. Verse 52, verse 53, they came out of the tombs, and after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. Verse 54, when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang salita. Tayo po manalangin, Lord, we pray, may you bless, O God, ito pong araw po na ito. Bless our hearts, bless even our ears. Bless, O God, the very word na amin pong papag-aralan ngayon. May you touch us, O Lord, and may your revelation and the very rema of your word, Panginoon, ay maipahayag sa aming kalagitnaan at ang aming dalangin, Panginoon, may you accomplish great things, O God, to them that receives your word today. Lord, we thank you. Be with us hanggang sa matapos po ang gawain na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ito po ay naganap nung ang Panginoon ay ipinako sa krus. Siya ho ay hinuli, pinarusahan, hanggang sa siya ay napako sa krus nung unang Biyernes Santo. At nung siya ay nandun na sa krus at siya ho ay malapit ng mamatay, sabi po ng Bible, nung i-give up na niya yung kanyang huling hininga at ipinagkaloob na sa Ama ang kanyang spirit at siya po ay namatay, ang dami pong mga kamanghamanghang bagay na nangyari nung araw po na yan. Now, gusto ko pong ilagay natin ang sarili natin. Ano kaya ang ating magiging reaksyon kung tayo yung nandun nung panahon na yan? Ano kaya ang iniisip ng mga tao, lalo na yung mga leaders ng church na nagsuplong sa Kanya, na nagpahirap sa Kanya? Ano kaya iniisip ng mga sundalo na sila ang nagpahirap sa Kanya? Nung nakita po nila ang buong pangyayari, ano kaya pakiramdam nila? At habang binabasa ko po ito at nire-review sa aking isip, yun pong sitwasyon ng atin pong Panginoon. Ako ho ay may lungkot. Subalit, sa kabila po ng lahat ng iyan ay meron po akong kagalakan sa puso ko. Mas lalo po tayong na-establish sa atin pong pananampalataya dahil alam natin ang lahat ng nangyari po na ito is for the benefit of the believers today. Can I hear amen? Sabi po ng Bible, and when Jesus had cried out again, in a loud voice, He gave up His spirit. Nung siya ay namatay na, nawalan na siya ng hininga, nawalan na po siya ng buhay, ang sabi po ng verse 51, and that at that moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom, and the earth shook, the rocks split. Nung batang Kristiyano pa po ako, hindi ko po naintindihan kung ano po ba ang mga nangyaring ito. Dahil madalas, kapag Biyernes Santo nung araw, sa TV, kahit saan mo channel ilipat, ang napapanood mo ay yun pong tungkol sa kamatayan ng Panginoon. Okay? And dahil ito po ay ginawang pelikula, meron pong dagdag at meron pong bawas. At sa religion po na pinanggalingan natin, hindi naman ho na ipapaliwanag ng mabuti kung ano ang mga nangyari nung unang panahon. Kaya nga po, iba-ibang uri ng celebration ang natutunan po natin mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Hanggang ngayon, may mga nakikita po tayo dyan, may mga nanggagaya sa ginawa ni Jesus. Iba-iba pong celebration ang ginagawa ng tao kapag po Semana Santa. Dati-rati, habang kami po ay nagta-travel from Claveria kahapon, bigla po naming naalala, nung araw, kapag Biyernes Santo o Holy Week, bawal kang tumawa, bawal kang mag-ingay, hindi ka po pwedeng magbiyahe kasi patay ang Diyos. Bawal daw masugatan kapag Biyernes Santo kasi matagal maghilom. Ang dami hong bawal nung araw, ano? At ito din yung araw na kinakailangang balatan mo yung mansanita at ilagay mo sa putik. Dahil pagkatapos ng Biyernes Santo, Massimo Watera. Hindi po pwedeng wala celebration na magaganap pag Biyernes Santo. Ito po yung panahon nga dagiti itawit, mangan dati binalay, di ba? Oh, sana all. Okay. Pero ngayon, nag-iba na po. Pag Holy Week, pag Biyernes Santo, ang mga Pilipino po ngayon naghahanap.
kinakailangang bumiyahe, kailangang lumayo. Ito po yung panahon ng celebration. Di ba? So nakita po ba natin kung anong pagbabago? Pero dito po sa text na ito ay nais ko pong makita natin yung pagbabago na ginawa ng Panginoon, especially sa belief ng mga Israelites, dahil napakahalaga para sa atin na makita ang malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng nangyari po na ito nung unang Biyernes Santo. And so when Jesus cried out again in a loud voice, sapagkat nung siya po ay pinako sa krus, hindi po siya nanatiling tahimik. Sumisigaw siya sa sakit, sumisigaw siya sa kalungkutan, sumisigaw siya sapagkat sa lahat ng tao na wala namang ginawang kasalanan, itong Diyos na ito, itong nagkatawang tao na Diyos na ito, siya pa ang napili para po siya ay parusahan sa Golgota, sa krus ng Kalbaryo. At alam niyo po, ang masakit sa lahat, yung maparusahan ka na wala ka namang kasalanan. Hindi po ba? Okay lang na maparusahan ka kung may kasalanan ka eh. Pero yung paparusahan ka, lalo na ang magpaparusa sa iyo ay mga Roman soldiers. Alam niyo po yung mga Roman soldiers noong araw, para po silang mga gladiators sa laki. And isipin mo kung gaano kasakit yung kanilang pong pagpalo sa Panginoon. Kung si Alexa lang yata papalo, maintindihan ko pa. O kaya si Ma'am Jen. Diba? Pero yung papalo sa iyo, maskulado at ganun na lamang kalakas ang hampas. Nasabi po ng Bible, especially to some Bible interpretations, kapag ipinalo sa Panginoon, yun pong yung kanilang pamalo ay naibabaon yung dulo sa kanyang laman at pipiliting hilain, kaya nga po sumasama ang kanyang laman na halos ma-expose na ang kanyang buto dahil nagkaluray-luray ang katawan ng ating Panginoon. Sumisigaw siya sa sakit, sumisigaw siya dahil sa sobrang hapdi. At ang huling sigaw na kanyang sinabi, nung ipinagkaloob na niya sa Ama ang kanyang buhay. Pero meron pong ilang mga points na nais ko pong makita natin. Nung siya po ay namatay, ang sabi po ng verse 51, doon sa templo sa Israel, the curtain that divides the Holy of Holies and the temple, yun pong mga nag-a-attend sa templo, ito po ay nahati mula sa taas hanggang sa ibaba. Marahil, nagtatanong ang marami, ano kung nahati yung curtain sa temple? But I want you to listen very carefully, maging sa inyong lahat na nanonood ngayon online. Napakalaki ng ibig sabihin nung pagkakahati ng curtain sa loob ng templo. Sapagkat doon po sa temple kung saan ginaganap ang pagsamba, sa loob po ng templo ay merong pari na mag-o-offer ng sacrifice for the people of Israel. Pili lamang ang taong po pwedeng pumasok sa Holy of Holies. Parang ganito, meron pong curtain dyan. At ang presence ng Panginoon ay nandito sa loob po na ito. At walang po pwedeng papasok sa Holy of Holies na hindi ka nakapaghanda, lalo na kung pari ka. It takes 1 year for you to prepare yourself
bago ka makapaglingkod sa Holy of Holies. Na kinakailangan pang talian ng kadena ang kanilang mga paa dahil habang ginagawa po nila, yun pong pag-aalay sa Panginoon ay kinakailangang marinig ng mga tao sa labas na kumikilos pa yung pari na naglilingkod doon. Kaya nga po yung kadena kumakaluskos, naririnig kung buhay pa yung pari. Alam niyo kung bakit? Sapagkat marami pong mga pari na naglingkod sa loob ng Holy of Holies dahil hindi po sila pumasa sa panuntunan ng Panginoon, namatay sila doon. Na kinakailangan na lamang hilain yung kadena upang sa ganon mailabas ang makasalan ng pari na naglingkod sa Kanya. Because the presence of God ay nandun po sa likod ng curtain po na ito. And the people of Israel, they don't allow anyone na lumapit sa Diyos at makalapit sa Panginoon. Tawa niyo po ba ibig sabihin? The presence of God ay ikinukulong po nila sapagat ang claim ng mga matatandang pari ng Israel noong araw, sila lamang ang may karapatan na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga nung dumating si Jesus, pati si Jesus kine-question ang kanyang lordship. Sapagat ang mga pari na ito, mga feeling, sila lamang ang karapat-dapat. They claim that they're the only qualified to serve and worship the Lord. At alam niyo ho, kapatid, nakakalungkot sapagkat yun pang mga tao na naglilingkod sa templo, sila pa ang ayaw kumilala sa lordship ng ating Panginoon. They don't believe that the Messiah has already come. Can I hear amen? Kaya nung ang Panginoong Yesus ay nabubuhay pa for 30 years na siya po ay nag-minister, walang ginawa ang mga pari na ito kundi maghanap ng paraan paano ipapatay ang Panginoong Hesus. At nangyari nga po, yung pagpapahuli sa Kanya hanggang sa siya ay pinapako sa krus ng Kalbaryo. At alam niyo kapatid kaibigan, ang magandang balita, nung si Jesus ay namatay, yun pong curtain sa templo ay Kanya pong hinati. Sapagat maliwanag pa sa sikat ng araw, ang pumunit sa curtain po na ito ang Diyos mismo. Binuksan ng Panginoon ang Kanyang trono. Binuksan ng Panginoon ang Kanyang sarili para po sa lahat ng tao. Ito po ang isang pagbabago na ginanap o naganap nung unang Biyernes Santo. The curtain of the temple was ripped from top to bottom. Ano ho ang dahilan? Sapagat nais ng Panginoon na ipakita sa lahat, walang pari, walang saserdote, walang Pharisee na po pwedeng magsabi na sila lang ang po pwedeng maglingkod sa Panginoon. But today, even we Gentiles, we can now enter the Holy of Holies because of what the Lord had done in the cross of Calvary. Can I hear amen? Doon po niya sinabi na hindi lamang sa Israel po pwedeng manambahan. Hindi lamang sa Jerusalem po pwedeng manambahan. Kaya nga po sinabi niya, kahit saan ay pwede na pong manambahan ng tao. Na kahit tayo na mga hindi po nakasali sa listahan ng mga original people of God, now we can enter the presence of God and worship Him in spirit and in truth. Kaya kung meron pong isa na dapat magpasalamat sa kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tayo po yon. Can I hear amen? Can I hear amen?
na hindi mo na kailangang i-prepare ang sarili mo for 1 year para lamang pumasok ka sa Holy of Holies. Why? Ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo yung pagka-qualify sa atin, because by His blood that was shed in the cross of Calvary, we became qualified to become worshipers, to become ministers for God's glory. And that's the very reason kung bakit meron pong ripping of the curtain. Dahil binuksan na ng Panginoon ang kanyang sarili para sa lahat. Hindi na po pwedeng ikulong ng kahit na sino, ng kahit na anong religion. Walang magsasabi na kami lang ang religion na tama. Walang po pwedeng magsasabi na kami lang yung organization na tama. Kami lang yung tao na pwedeng maglingkod sa Panginoon. No! Nung unang Biyernes Santo, meron pong nangyari. Ang binuksan ng Panginoon, ang kanyang Holy of Holies, so that whether you are a Jew or a Gentile, we can all serve the Lord. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, dahil sa'yo, binuksan na. So ano bang ginagawa ng tao ngayon? Anong hinihintay natin? And this is the first miracle na nangyari. Ito po yung isa sa pinaka-importanteng naganap nung unang Biyernes Santo. Ang maglingkod na lamang tayo sa Panginoon. The curtain of the temple is already open. Can I hear amen? Can I hear amen? Ang temple, yung pong curtain ng temple ay binuksan na para po sa lahat ng tao, makakalapit na po tayo sa presensya ng Panginoon. And so today, my brothers and sisters, gusto ko pong maunawaan natin, may mga kamanghamanghang nangyari nung unang panahon. Sabi ko, ang galing naman, na-witness ng mga unang tao, yung pagkakapunit nung curtain sa loob ng temple, na-witness nila kung paano nayanig ang buong mundo. Na-witness nila ang maraming mga kamanghamanghang bagay. Nung una, sabi ko, Lord, sana nandun din ako. Pero, purihin ang Panginoon. Dahil ang mahalaga na dapat po nating pasalamatan, na tayo sa mga panahon po na ito, nag-benefit po tayo sa lahat ng mga nangyari nung unang Biyernes Santo. Are you with me? And so now, brothers and sisters, hindi na pinipili ng Panginoon kung sino ang pwedeng lumapit sa Kanya. Kapag tayo po, alam natin sa puso po natin na meron tayo pangangailangan sa Panginoon, hindi na natin kailangan pahirapan pa sarili natin. Kinakailangan maintindihan mo, the curtain in the temple is already open so that all of us, we can come into the very presence of God and experience His goodness, His glory, at ang kanya pong mga miracles ay mabibitbit at madadala po natin anytime, anywhere. Hindi mo na kailangang pumunta sa Israel sapagkat maging sa kung saan ka man naroroon, the curtain is already open. Can I hear amen? Kaya wala nang po pwedeng pipigil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Not even the devil can stop you in serving God. The only person that can stop you in serving God is yourself. Hindi po ako naniniwala na ang mga magulang natin ay magiging sagabal sa paglilingkod natin. Hindi. Nung araw, katakot-takot na palo ang tinatanggap namin, galit ang tinatanggap namin kapag kami ay nag-a-attend ng Bible study. Pero ngayon, may human rights na. Yung mag-attend ka siguro sa inuman at maglakwatsa, dapat kang pagalitan. Pero kung yung sasamba ka sa buhay na Diyos, wala yatang pwedeng rason ang tao na hindi po makalapit sa Panginoon. Can I hear amen? Wala ka bang pamasahe
para lumapit sa Diyos at pumunta sa simbahan kahit saan ka naroroon. Bukas na ang kurtina ng presence ng Panginoon, pwede kang lumapit sa Kanya anytime na nais mong maranasan ang presensya ng Panginoon. Tayo po ba'y masaya sa magandang balita na ito? Can I hear amen? Sabi nung mga taga-Israel nung araw, "Oh, we are the chosen people of God." Kayo mga Gentiles, wala kayong karapatan. Pero ngayon, kapatid, hallelujah. Lahat ay po pwedeng maglingkod sa Panginoon. The curtain of the temple is already open. Can I hear amen? Pangalawang bagay na gusto ko pong makita natin dito, sabi po in verse 51, the earth shook, the rocks split. Kung i-imagine po natin ang pinakamalakas na lindol, siguro na nangyari sa buong mundo, ito na yata ang pinakamalakas na lindol na naganap. The shaking of the whole earth. Bakit kinakailangang merong shaking na mangyayari noong araw? Alam nyo kapatid, hindi lamang shaking ng literal o ng physical na mundo ang narinig. Ang lahat ng bagay ay nayanig nung namatay ang Panginoong Hesus. Sipin nyo yung mga sundalong nagbabantay. Mula pagkabata po nila, sila po ay na-train na ng kanila pong mga pinuno, ng kanila pong mga bagulang na walang Mesaya na darating. Dahil ang kanila pong sinasamba ay hindi tunay na Diyos. Pero alam niyo kapatid, kaibigan, yun pong mga sundalo na nagpahirap hanggang sa yung pong mga pumatay sa atin pong Panginoong Hesus, settled in their minds and in their hearts that Jesus is just a mere man. Si Jesus ay isang ordinaryong tao na taga Nazareth. Kaya malala nyo nung tinanong ng isang mataas na opisyal, taga saan ba yan? Ang sagot po ng mga tao, siya ay taga Nazareth. Ang sagot ho nung mataas ang tungkulan ay, meron bang mabuting tao na galing sa Nazareth? Meron bang tamang tao na galing sa Nazareth? Because they don't expect na ang Panginoon ay darating sa Nazareth pa manggagaling. Kaya nga po, nung namatay ang Panginoon, na-shake ang buong mundo. Na-shake ang lahat. Na maging yung mga sundalo na nagbabantay, na-shake ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pananaw. Kaya nga po sa dulo ng text na nabasa po natin, ano sabi po ng mga centurion? And those people that are guarding Jesus, they saw the earthquake and all that happened, and they were terrified and exclaimed, ano sabi po nila? Surely, He was the Son of God. Walang hindi
naniwala na ang kanilang pinatay ay ang anak ng Diyos. The whole earth was shaken. At sa sobrang lakas ng pagkakayanig ng buong mundo, lahat ng foundation, even the foundation ng temple sa Israel ay nayanig. Na-shake ang Israel. Na-shake ang Jerusalem. Dahil alam ho ninyo, mga taga-Israel, mga piniling tao sila ng Diyos. Totoo po yun. Pero alam ho ninyo, meron po silang kayabangan sa buhay. Ang mga Hudyo, sila po ay tinubuan din ng kayabangan. May kausap rin po ba ako? Alam niyo po ba mga taga-Israel? Akala ho natin, diba, naitanim na sa isipan natin ng mga taga-Israel, sila yung mga piniling tao ng Diyos. Parang tayo din, sa Pilipinas, we always consider that we are the only Christian nation in Asia. So dahil Kristiyano tayo, ang akala po ng maraming Pilipino, sabi mo nga sa katabi mo, mababait tayo. Totoo po ba ito? Pero pag pumunta ka sa Pilipinas, diba? Sabi nila, pag nilabas daw mo ang kamay mo sa bus sa Amerika, ang kamay mo puputi. Taga-Amerika ka eh. Kapag nasa Hong Kong ka o kaya sa China daw, pag nilabas mo yung kamay mo sa bus, puputi ka pa rin. Pero sa Pilipinas, sumakay ka sa bus, ilabas mo kamay mo, mawawala relo mo. Ganyan din ang pagkilala ng mga taga-Israel noong araw, di ba? Dahil we are the chosen people of God. And they're so proud, and everybody knows that. Galing sila sa Egypt, nilabas, idinaan sa Red Sea, pagkatapos pumunta sila sa Promised Land. But in the process ng kanilang pong paglalakbay, yung mga tinawag na piniling tao ng Diyos, sila pa yung nagkamali. Gusto niyong patunayan ko sa inyo? Umakyat si Moses sa Sinai para mag-worship sa Panginoon. Pagbaba niya, ang mga taga-Israel, sumasamba na sa baka. Di po ba nagalit ang Panginoon sa kanila? At alam ho ninyo, maraming lahi, maraming tao sa Israel ang gumawa ng taliwas sa kalooban ng Panginoon. Hanggang sa dumating si Jesus, yun pong mga taga-Israel na naghihintay ng kanilang Mesaya. Makinig ako tayo mabuti. Lahat ng mga taga-Israel na naghihintay ng kanilang Mesaya, nung dumating ang kanilang pong Mesaya, ayaw nilang tanggapin. Are you with me? Kaya nga po sila gumawa ng templo. Yung templo, nilagyan ng curtain. Yun pong Ark of the Covenant, nilagay sa loob. At sinasabi, hindi lahat qualified pumasok sumamba. Pili lamang. At sino yung dapat sumamba? Kami lang. And so the people of Israel, they cannot come and worship their God. Kaya kapag nagkasala ang Israel, idadaan mo sa pari. Lahat ng baka, ibigay mo sa pari. Lahat ng kayamanan, ibigay mo sa pari. Bakit? Mamamatay kasi ang papasok doon. Pero alam nyo, na-shake ang buong mundo. Kasama ang lahat ng mga orders na ginawa ng tao, na-shake lahat po yan. Are you with me? So even Israel was shaken nung panahon na yan. But God is good.
Nung na-shake ang buong mundo, kapatid kaibigan, pati ang mga ninuno natin ay na-shake. Ang pananampalataya ng mga ninuno natin ay na-shake. Kaya ngayon, because of that great shakening, tayo nasumpungan natin ang tamang daan ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. So advantage po natin yon. Siguro kung walang shakening nung araw, kung hindi na-shake ang buong mundo nung araw, baka pati po tayo hindi sumasamba sa Diyos. Baka-baka ang sinasamba natin. Ha? Karne Norte ang sinasamba natin. But God is good. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Kailan po ito nangyari? Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. The rocks split. The rocks split that nothing feels secure. Na maging ang temple sa Israel, yun pong foundation niya ay na-shake at nagkaroon nga po ng matinding pagbabago. Even the temple na itinayo sa foundation na ito, sila po ay nayanig. Grabe, ano? Isipin mo, maging yung rock, sinasabi po ng Bible, sa sobrang shaking na nangyari, the rocks was broken. Ang rocks ay na-split. Imagine ho natin kung gaano kalalaki yung mga rocks na na-split nung araw. Now listen to this very carefully. Ini-imagine ko po yung nangyari. Sabi ko, Lord, paano ba nangyari? Nung bang nagkaroon ng matinding earthquake nung araw ay yung mga bato ay nadurog? Hindi eh. Ang kanya pong sinabi ay split. Pag sinabi pong split, nahati lang. Sabi ko sa loob ko, Lord, bakit hindi mo dinurog? Inanap ko po sa ibang translation kung ano po ang kanyang ginamit na salita doon po about the rock. Isa lang ho ang kanyang ginamit. Maging sa Greek and Hebrew, ang kanya pong ginamit ay split. Sabi nga po natin, split. Sa Exodus chapter 14, Israel's story began with God splitting the sea to rescue the people. Malala po ba natin kung paano in-split ng Panginoon ng Red Sea para lamang idaan yun pong mga taga-Israel palabas sa Egypt at makarating po sila sa lupang pangako. Sa history ng Israel, ang kanyang in-split is the Red Sea. Pero sa New Testament, pwede po ba natin makita ang Zechariah chapter 14? Zechariah chapter 14, especially verse 4 and 9. Dahil meron pong prophetic tradition na nabanggit about this splitting of the rocks. Can we read it aloud? East of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in two from east to west, forming a great valley with half of the mountain moving north and half moving south. Sa Zechariah pala ay meron pong naiprophesy the splitting of the rock. Sa verse 9, ang ano ang kanyang sinabi?
The Lord will be king over the whole earth. On that day, there will be one Lord, and His name, the only name. It was prophesied in the Bible na meron pong magaganap na splitting of the rock. Because God wants to establish His name at i-establish po niya ang kanyang glory, ang kanyang kingship, at nung siya po ay namatay, nangyari ang lahat po ng yan. Because God wants to reveal, hindi lamang sa mga tao noong araw, but even to us, the people, the Christians, the believers of today, na meron pong Panginoon, na meron pong Diyos, na kinakailangan po niyang i-shake ang lahat para sa ganon ay makita po natin, matuntun po natin ang katotohanan ng Panginoon. So God tore open the temple and split the rocks, but He has not rejected His earthly realm. Nangyari po ang lahat ng ito, pero alam ninyo, ang buong mundo ay intact pa rin. Hindi po niya kinalimutan yung kanya pong mga pinili. Dito po sa istorya, ano po ang sumunod na makikita natin dito? When the earth shook and the rocks split, verse 52. Verse 52. Can we read it aloud? The tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. Can we read it again? The tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. Merong nangyari na pagyanig, shaking of the whole earth, splitting of the rocks. Pero alam nyo kapatid, listen to this. Ito po yung magandang balita na nais ko pong sabihin sa ating lahat. Hindi po kinalimutan ng Panginoon ang kanyang mga minamahal, ang kanyang tinawag. Isipin niyong mabuti. Nung namatay si Jesus, may mga ganitong pangyayari, pero alam niyo, meron pong isang napakaganda na bahagi ng istorya po na ito, na yun pong mga grave ay nagbukas. At yung mga holy people, sabihin nga po natin holy people, hindi lahat ng tao, but only the holy people who had died were raised to life. Pwede po ba tumingin kayo sandali? Ito po mga taong ito, hindi po namatay kahapon. Hindi namatay nung Thursday. Kasi Friday nangyari yan eh. Nakuha niyo po ba? Hindi namatay nung Lunes. Hindi namatay last week. Sila po ay namatay matagal ng panahon. Nag-decay na ang kanilang mga katawan. Pero nung binuksan ng Panginoon ang kanilang grave, nung ang Panginoon ay namatay, ano sabi ng Bible? Silang lahat na nagkandamatay ay bumangon na maguli. Verse 53, pwede po ba natin isunod? Verse 53. Now, can we read this part? They came out of the tombs, and after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. Inanap ko po ang ibig sabihin nito. Marami sa mga holy people po na ito
pinapatay ng mga Roman soldiers, pinagpapatay ng mga Roman soldiers noong araw. They were executed because of their faith in our God. That's why si Matthew, ang kanya pong sinabi, itong mga taong namatay na ito, they are holy people. At nung namatay si Jesus, sila po ay nagkaroon ng buhay. Kaya nga po, bahagi ng nangyari nung unang Biyernes Santo, the shaking of the earth, the splitting of the tomb, the splitting of the rocks, the opening of the tomb, the holy people raised up from the dead. At nung ang Panginoon ay nabuhay na maguli, ano ang sabi po ng Bible? Sina'y naglakad sa kalye ng buong Israel, kung saan man sila nilibing. Silang lahat ay lumabas sa kanilang libingan at nagpa-check ng attendance sa temple. Can you imagine kung anong itsura ng mga taong pumatay sa kanila? Pinugutan ko ng ulo ito Nilagari natin ito They were persecuted. They died. They were buried. Pero makinig ho tayong mabuti. But they are holy people. Can I hear amen? At pagkatapos, ang saya lang siguro, lahat ng kanila pong mga family, they already expecting na yung tao na ito, nabulok na yan, wala nang pag-asa yan, kinain na ng lupa. Pero nakakatuwa, meron palang resurrection of the dead. And you know, brothers and sisters, that is the power of the death of our Lord Jesus Christ. And that is the power of the resurrection ng atin pong Panginoon. Kapatid, kaibigan, mas masaya ito kaysa dun sa pagpunta mo sa beach. Mas masaya ito kaysa dun sa family gathering na ina-expect po natin kapag Holy Week. Mas masaya po ito kaysa enjoyments na iniisip po natin every Holy Week. But I want you to remember, merong naganap noong Biyernes Santo na dapat kang mag-celebrate. Can I hear amen? Can I hear amen? At meron ka pang dapat ipag-celebrate at dito po ako magtatapos. Kung mamamatay kang banal, kung mamamatay ka na gumagawa ng kalooban ng Diyos, dahil tayo ay namatay at naglilingkod sa Panginoon, babangon tayong muli. Ibig sabihin, kapatid kaibigan, walang po pwedeng papatay sa buhay na ibinagkalob ng Diyos sa atin. It's all because of what Jesus had done in the cross of Calvary. Meron pong resurrection of the dead na kinakailangan po nating sampalatayanan. And now, brothers and sisters, the world is now different. It's a different place. Kung sa ibang tao ang mundo po na ginagalawan nila ay mundo na puno ng problema at ang dulo ay kamatayan. Tayo na mga Kristiyano, tayo na mga tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ang mundo po na ito ay binago na ng Diyos. This is a place for us to experience God's glory. Can I hear amen? Can I hear amen? Dumating na ang maraming mga problema sa mundong ibabaw. Dumating ang pandemic. Sabi mo nga sa katabi mo, buhay ka pa hanggang ngayon. Ang daming dumaan na bagyo at kung marami pang mga tragedies, pero buhay tayo ngayon. Can I hear amen? Nag-aabang ang gyera, mabubuhay po tayo. Maglalabas daw ng sobrang init ang araw,
taga-tugigaraw tayo. Sanay na tayo. Meron pong napababalita ngayon sa social media, mawawala daw po ang signal ng mga cellphone, delikado kayo. Dahil marami po sa atin, parang ang buhay ay cellphone, network. But you know, brothers and sisters, mamatay man ang isang anak ng Diyos, meron pong pagkakataon na ibabangon tayong muli ng Panginoon. Because our Jesus conquered the death, even the grave, and so we are victorious in Christ. Can I hear amen? Kaya ho, kapatid kaibigan, ang kamatayan ay hindi po natin dapat katakutan. Ang kamatayan po ay hindi dapat threat sa atin. Ang kamatayan ay regalo ng Panginoon sapagkat magpapahinga po tayo. Pero isang araw, ibabangon tayong muli ng Panginoon. Ginawa na niya. Gagawin ng Panginoon para sa atin. And so today, my brothers and sisters, wag ho nating kalimutan ito pong mga talata na nabasa po natin. This is the death that shook the world. Kung ang lahat at ang marami ay natatakot sa kamatayan, meron pong nangyaring kamatayan na yun ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa ating lahat. And that today, we need to celebrate. And that today, meron po dapat tayong pagpapasalamat sa Panginoon dahil alam po natin, dahil sa kanyang kamatayan. Ano yung una? The curtain of the temple was open. And so everyone, we can now serve the Lord. The earth shook. Nayanig ang buong mundo. Sabi mo nga sa katabi mo, nayanig ang buong mundo. Pero hindi kinalimutan ng Panginoon ng mga holy people. Ngayon, tingin-tingin ako tayo sandali. Maging sa inyong lahat na nanonood ngayon. Kung yayanigin ng Panginoon ang buong mundo muli, ako ho ay masaya. Tayo po ay dapat maging sigurado. Kailanman hindi nakakalimutan ng Panginoon ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga tinawag. Hindi tayo kasama sa mayayanig. Punong-puno ng takot ang puso ng tao sa mga panahon na ito. Fault line everywhere. Tsunami ay nagbabanta. El Nino ay nangyayari. Forest fire ay nagaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon, nagbabanta ang La Nina. Meron pong inaabangan ang pagdidilim ng sanlibutan. Meron pong magaganap. Ang tutupukin ng Diyos ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng init. Pero ikaw, dahil nagmamahal ka sa Panginoon, hindi ka niya kalilimutan. The earth shook. The rocks split, but the holy people of God benefited. At alam ko po, kapatid kaibigan, maging sa araw po na ito, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Can I hear amen? So ngayong umaga, nais ko pong sabihin sa lahat, ano man ang mangyari bukas, ano man ang mangyayari sa mga susunod pang panahon, our lives ay nasa kamay po ng Diyos. It is always for the benefit of God's people. Tayo po'y manalangin sama. Hallelujah. Worship leaders, please come. Before we pray, I want you to worship God. Just sing this song. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah.
angels cry, holy, creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, Forever. Thank you, God. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Shall we all rise and let's just worship the Lord? Hallelujah. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Can we just lift our hands, worship the King of Kings now? And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, sing it again. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, You are lifted. you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy
Rababababahayan. Oh, Jesus, we worship. We worship you. You're holy, you're holy, you're holy. Holy is your name. Oh, holy God. La, 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 la. Oh, we enthrone you, Jesus. Oh, la, 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 la. La, la, la. La, 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 la. La, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 Lord, we thank you for what you have done in the cross. You have showed your glory to your people, O God. The shaking of the earth, the splitting of the rocks, the opening of the grave, and you brought your holy people back to life. Lahat ng ito, Panginoon, ay naganap. Dahil nais mo na maunawaan namin, Panginoon, you died in the cross. You was buried, but after 3 days, you rose again from the dead. That in our life, Lord, no one can separate us from your love. That even today, Panginoon, walang po pwedeng makapaghihiwalay sa amin sa iyo, sapagkat ang pag-ibig mo, Panginoon, ay sapat. That, O Lord, even the spirit of death, you have overcome for your people. That today, O God, hindi kami po pwedeng mawawalay sa iyo, sapagkat ginawa mo na ang tiyak na tagumpay para sa aming lahat. That even sickness and diseases, O God, ay napagaling dahil sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. That all of our pain and all of our troubles on earth, napagtagumpayan mo na. And so, Lord, we just thank you for what you have done in the cross. And now, Lord, we entrust you this life. We entrust you, O God, this life. Lord, remember your holy people. Can we just pray our own prayer? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, remember me. Remember my name. Ano man ang darating na mga tragedy, na mga pagsubok, Lord, remember us, your people. We bear the mark, O God, because we are your people. We are your people. Remember even our families, O God, wherever they are. Remember your people. Panginoon, nung namatay ka sa krus, nung isinuko mo na ang buhay mo, Panginoon, hindi namin kakalimutan. The holy people was raised again from the dead. So Lord, I pray,
remember us. Remember your people. Maging ang lahat ng nakararanas ngayon, Panginoon, ng sakit at karamdaman, remember them. I speak forth healing for your people now. Sa lahat, Panginoon, na merong binibitbit na mabibigat na problema, ang lahat, Panginoon, ng sa kanila ay nagdadala ng kalungkutan. Remember them, O God. Remember them. Kaya, Ama, as we celebrate, O Lord, ang pagkabuhay sa linggong ito, kaming lahat ay punong-puno ng kagalakan. Kami ay nagtagumpay na. And that no one and nothing can stop us, O God, in worshiping you because we are your people. So Lord, I speak blessing for your people now wherever they are. I speak blessing, O God, for their families. And I speak blessing, O God, sa lahat ng kanilang mga concerns. Hayaan mo nga po, Panginoon, na ang tagumpay mo sa krus ng Kalbaryo ay maranasan ng iyong mga anak. Ngayon, bukas, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ano man ang mangyari, Panginoon, sa mundong babaw. Ano man ang magaganap, Panginoon, sa bukas na amin pong makikita. We all believe that nothing and no one can separate us from your love because we are your people. Thank you, O God, for the word na tinanggap namin ngayon. May you seal this word, O God, in our hearts. And Lord God, maging sa aming pag-uwi, sa aming pong mga pansamantalang tahanan, bit-bit na namin ang tagumpay sapagkat nagtagumpay ka higit sa lahat. At ang tagumpay na ito, Panginoon, ipinagkaloob mo sa amin. Kaya, Ama, sa amin pong pag-uwi, samahan mo po kami. And we will enjoy all the favor and grace na inyo na pong ipinagkaloob sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everyone will shout and say, Amen. Pwede mo ba tayong kumamay ng 5 tao, sabihin mo sa kanya, you are a victor in Christ. God bless you and see you on Sunday.